10 pinakapangit na batas sa buong mundo. Iba't ibang mga batas ang ipinapatupad ng gobyerno sa bawat bansa. Malaki ang nagiging impluwensya nito sa mga mamamayan na nasasakupan nito. Ngunit hindi lahat ng batas ay nakakatuwa at nagugustuhan ng marami. Ito ay sapagkat maraming mga batas o patakaran ang ipinapatupad ng ilang mga bansa na sadyang kakaiba at tila ba kumukontrol sa kanilang kalayaan. Kaya naman sa video na ito ay aalamin natin ang 10 mga pinakapangit na batas sa mundo. Kaya naman simulan na natin. Number 1, no dying allowed. Sa malayong bayan ng Longyearbyen sa Norway ay may isang kakaibang batas at ito ay ang bawal mamatay. Hindi ibig sabihin nito na literal na bawal ang pagkamatay, kundi isang patakaran na ginawa dahil sa natatanging katangian ng lugar. Ang bayan ay nasa Svalbard Archipelago kung saan ang lupa ay laging nagyeyelo na tinatawag na permafrost. Noong 1950s ay natuklasan ng mga eksperto na ang mga bangkay ng mga taong namatay noong 1918 influenza pandemic ay hindi nabubulok dahil sa yelo. Ang mga katawan ay nanatiling buo at ang virus na pumatay sa kanila ay buhay pa rin. Ito ay nagdulot ng panganib na magdala ng sakit sa mga tao sa lugar. Dahil dito ay nagpasya ang mga autoridad na huwag nang payagang maglibing ng patay sa Longyearbyen. Sa kasalukuyan, kapag may malubhang sakit ang isang tao o malapit ng pumanaw ay dinadala siya sa mainland ng Norway kung saan may mas maayos na ospital at lugar para sa libing. Ang sementeryo sa Longyearbyen ay hindi na ginagamit dahil hindi ligtas maglibing sa lupa ng yelo. Ang batas na ito ay naging bahagi na ng buhay ng mga residente. Sa Longyearbyen ay mahirap ang buhay dahil sa matinding lamig at dilim na tumatagal ng buwan. Pero natutunan ng mga tao rito kung paano mamuhay sa ganitong kakaibang kondisyon at sumunod sa patakaran. Samantala, maraming turista ang naaakit sa kwento ng Longyearbyen at ang kakaibang batas nito. Para sa mga tao rito, ang bawal mamatay ay hindi lamang isang patakaran, kundi simbolo ng kanilang kakayahang mag-adjust sa hirap ng kalikasan. Ang batas na ito ay isang paalala na ang tao ay kayang magbago para sa kaligtasan ng lahat. Sa Longyearbyen, ang bawal mamatay ay isang kwento ng pagtutulungan, kakayahang umangkop at lakas ng tao laban sa hamon ng kalikasan. Number 2, anti-chewing gum law. Sa Singapore, kilala ang gobyerno sa kanilang mahigpit na batas para mapanatili ang kalinisan at kaayusan. Isa sa mga pinakakakaibang batas na kanilang ipinatupad ay ang pagbabawal sa chewing gum. Tinawag itong anti-chewing gum law at bagamat tila maliit na bagay lang ito ay malaki ang naging epekto nito sa bansa. Noong 1990s ay mabilis na umuunlad ang Singapore. Isa sa mga proyekto ng gobyerno ang Mass Rapid Transit o MRT, isang modernong sistema ng tren. Ngunit nagkaroon ng problema dahil ang mga ginamit na chewing gum ay dinidikit sa mga pintuan ng tren at iba pang bahagi ng istasyon. Nagdudulot ito ng delay sa operasyon at perwisyo sa mga pasahero. Bukod dito, ang mga ginamit na gum ay nagkalat sa mga lansangan na sumisira sa kalinisan ng lungsod. Naniniwala ang gobyerno na ang chewing gum ay nagiging simbolo ng kawalan ng disiplina. Para sa kanila, mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na kapaligiran upang maipakita sa mundo na ang Singapore ay malinis, maunlad at organized. Kaya noong 1992 ay nagdesisyon ang gobyerno na ipagbawal ang chewing gum. Sa ilalim ng Control of Manufacture Act, ang pag-angkat, pagbebenta at pamamahagi ng chewing gum ay naging illegal. Sino mang lalabag sa batas ay maaring pagmultahin ng hanggang 100,000 Singaporean dollars o makulong ng hanggang 2 taon. Kahit ang mga turista ay hindi ligtas sa batas na ito. Para sa gobyerno, ang batas ay isang hakbang para panatilihin ang kalinisan at kaayusan ng bansa. Ngunit sa ibang bahagi ng mundo ay maraming tao ang naaliw at nabahala sa mahigpit na patakarang ito. Para sa ilan, masyado itong mahigpit at tila hindi na kailangang gawing malaking issue ang isang bagay tulad ng chewing gum. Samantala, sa mga sumunod na taon ay naging maayos ang pagpapatupad ng batas. Naging mas malinis ang mga lansangan at istasyon ng tren. Napansin din ng ibang bansa ang disiplina sa Singapore, kaya lalo itong naging tanyag bilang isang modelo ng kaayusan. Subalit hindi nawala ang batikos mula sa ibang bansa. Ang batas ay naging paksa ng maraming debate, articles at biro. Maraming tao ang nagtaka kung bakit kailangang seryosohin ang chewing gum.
Number 3, smile requirement in public. Noong 19th century ay nagkaroon ng isang kakaibang batas sa Milan, Italy na tinatawag na smile requirement. Ayon sa batas, kailangang laging ngumiti ang mga tao kapag nasa pampublikong lugar. Ang tanging mga hindi sakop nito ay ang mga nasa ospital o pumupunta sa libing. Layunin ng batas na ito na ipakita na masaya at maayos ang buhay sa Milan, kahit hindi naman ito totoo para sa karamihan. Ang batas na ito ay ipinakilala noong panahon ng Austro-Hungarian Empire sa ilalim ni Emperor Joseph II. Sa paniniwala niya, ang pagngiti ay isang simbolo ng kasiyahan at pagkakaisa. Nais niyang ipakita na ang Milan ay isang masayang lungsod, kahit maraming problema noon tulad ng kahirapan at kaguluhan. Subalit para sa maraming tao, ang batas ay tila isang sapilitang paraan upang takpan ang tunay na sitwasyon ng lipunan. Isipin ang buhay ng mga tao noon. Kahit pagod na ang isang magsasaka sa buong araw na pagtatrabaho, ay kailangan pa rin niyang ngumiti habang naglalakad sa bayan. Ang mga tindera, kahit hirap sa kanilang mga paninda, ay kailangang magpakita ng ngiti para hindi maparusahan. Ang hindi pagsunod sa batas ay pwedeng magdulot ng multa o sa mas malalang kaso ay pagkakakulong. Para sa mga tao, ang ngiti na sanay natural at galing sa puso ay naging isang mabigat na obligasyon. Ngunit hindi nagtagal ang batas na ito dahil napagtanto ng marami na hindi makatuwiran ang pagpipilit ng gobyerno sa damdamin ng mga tao. Naging malinaw na ang ngiti bilang simbolo ng emosyon ay hindi dapat pilitin. Sa halip na magdala ng kasiyahan ay nagdulot ito ng pagkadismaya sa mga tao at nagpatindi ng kanilang pagnanais para sa kalayaan. At kahit sa pilitan ng batas ay nakahanap ang mga Milanese ng paraan para tahimik na tumutol. Gumamit sila ng mga pilit at plastik ng ngiti bilang paraan ng pagsuway. Ang simpleng aksyong ito ay naging simbolo ng kanilang paglaban sa labis na kontrol ng gobyerno. Ngayon ang smile requirement ay itinuturing na isa sa mga pinakakakaibang batas sa kasaysayan. Sa kabila ng pagiging nakakatawa nito ay nagbibigay ito ng aral na ang tunay na damdamin ay hindi dapat pilitin. Number 4, limited baby names. Sa Denmark ay may isang kakaibang batas na tinatawag na Limited Baby Names Law. Ang batas na ito ay naglalayong kontrolin ang pagbibigay ng pangalan sa mga bagong silang na bata. Sa ilalim ng batas, ang mga magulang ay kailangang pumili ng pangalan mula sa isang opisyal na listahan ng mahigit 7,000 approved names. Kung nais nilang gumamit ng kakaibang pangalan ay kailangan itong dumaan sa pagsusuri at pag-aproba ng gobyerno. Layunin ng batas na tiyaking ang mga pangalan ay angkop, tama sa grammar ng Danish at hindi makakapinsala sa dignidad ng bata. Ipinatupad ang batas noong 1967 para protektahan ang kultura at wika ng Denmark. Sa paniniwala ng gobyerno, ang pangalan ay hindi lang simpleng pagkakakilanlan ng tao, ito rin ay mahalagang bahagi ng kanilang national identity. Ang batas na ito ay ginawa upang maiwasan ang mga pangalan na maaaring magmukhang katawa-tawa o hindi makabuti sa bata habang siya'y lumalaki. Para sa Denmark, ang tamang pangalan ay simbolo rin ng respeto sa kanilang kultura at tradisyon. Isa sa mga pinakatampok na issue ay nang subukang pangalanan ng isang magulang ang kanilang anak na Anus noong 2004. Tinanggihan ito ng gobyerno dahil sa malinaw na magiging sanhi ito ng kahihiyan at pangungutya. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking debate. Maraming nagsabi na masyado nang nakikialam ang gobyerno sa personal na buhay ng mga tao, habang ang iba naman ay sumang-ayon na dapat mapanatili ang dignidad ng bata at ng wika ng Denmark. Subalit sa ibang bansa ay malaya ang mga magulang na magbigay ng kahit anong pangalan sa kanilang anak. Pero sa Denmark, mahalaga ang pagsunod sa ganitong regulasyon. Naniniwala ang mga taga-Denmark na ang batas na ito ay bahagi ng kanilang responsibilidad bilang lipunan. Para sa kanila, ang pangalan ay hindi lang para sa bata kundi para rin sa komunidad na kanyang kinabibilangan. Ang batas ay naglalayong protektahan ang interes ng lahat, hindi lamang ng individual. Gayun din ang batas na ito ay nagdulot ng maraming diskusyon sa loob at labas ng Denmark. Habang ang ibang bansa ay mas bukas sa pagbibigay ng kakaibang pangalan, ay pinili ng Denmark na panatilihin ang kanilang tradisyon. Para sa kanila, ang pagkakaroon ng regulation sa pangalan ay isang paraan upang mapanatili ang kanilang wika, kasaysayan at pagkakakilanlan.
Number 5. No high heels at historical sites. Sa Athens, araw-araw na dinadagsa ng mga turista ang mga makasaysayang lugar tulad ng Parthenon at Acropolis. Ngunit sa gitna ng excitement ng mga bisita ay isa sa mga patakarang nakapaskil ang madalas na napapansin, bawal ang high heels. Sa una ay mukhang kakaiba at hindi naman mahalaga. Pero sa likod ng batas na ito ay isang malinaw na layunin, alagaan ang mga kayamanan ng kasaysayan. Noong 2009 ay ipinagbawal ng gobyerno ng Greece ang pagsusuot ng high heels sa mga kilalang historical sites. Bakit kaya? Ang matutulis na heels ng sapatos ay maaring magdulot ng pinsala sa mga sinaunang marble at bato na bumubuo sa mga istrukturang ito. Ang mga lugar tulad ng Acropolis ay libu-libong taon nang nakatayo, ngunit ang bawat hakbang ng isang high heel ay maaaring mag-iwan ng maliliit na basag na unti-unting sisira sa mga istruktura. Ang batas ay simpleng paraan para masiguro na ang mga lugar na ito ay mapanatili para sa susunod na henerasyon. Samantala, ang pagbabawal na ito ay hindi lang tungkol sa sapatos. Ito ay tungkol sa respeto at pangangalaga sa kasaysayan. Ang mga lugar na ito ay mga saksi sa kasaysayan ng mundo. Mga lugar kung saan naganap ang mahahalagang bahagi ng sibilisasyon. Kung pababayaan ang mga ito ay mawawala ang mga alaala ng nakaraan na nagbibigay ng aral at inspirasyon sa kasalukuyan. Siyempre, hindi lahat ay natuwa sa batas. Ang ilang turista ay nadismaya dahil hindi nila maisusuot ang kanilang paboritong sapatos para maganda ang kanilang picture. Ngunit para sa mga eksperto, higit na mahalaga ang kaligtasan ng mga makasaysayang lugar kaysa sa pansariling kagustuhan. Para sa mga archaeologists, bawat piraso ng marble at bawat ukit ay may malaking halaga at hindi dapat masira. Bukod sa pag-iingat, nagdala rin ang batas ng mas malawak na kamalayan. Maraming turista ang natutong mag-isip ng mas maingat tungkol sa kanilang mga kilos tuwing bumibisita sa mga ganitong lugar. Ang maliit na pagbabawal na ito ay nagpakita kung paano ang simpleng sapatos ay maaring makaapekto sa yaman ng kasaysayan. Number 6. No internet at night. Sa North Korea ay may isang batas na nagkukulong sa mga mamamayan sa dilim, hindi lamang pisikal kundi pati sa kanilang pag-iisip. Ang no internet at night ay isa sa mga patakaran ng gobyerno na nagbabawal sa paggamit ng internet mula 10 ng gabi hanggang 6 ng umaga. Sa isang bansa kung saan limitado na ang access sa internet, ang batas na ito ay naglalagay ng higit pang hadlang sa kalayaan ng mga tao sa impormasyon. Ang batas na ito ay ipinatupad sa ilalim ng liderato ni Kim Jong-un. Isa itong bahagi ng mas malawak na plano ng gobyerno upang protektahan ang ideological control nito. Ang layunin ng patakaran ay pigilan ang mga mamamayan na makipag-ugnayan sa labas ng bansa, makakuha ng impormasyon mula sa ibang kultura o magbahagi ng mga ideya na maaring magdulot ng pagbabago sa sistema. Para sa gobyerno, ang internet ay hindi isang daan ng kaalaman, kundi isang potensyal na panganib na maaring magbukas ng pinto sa revolusyon. Sa North Korea, tanging iilan na tao at institusyon lamang ang may limitadong access sa internet gaya ng mga opisyal ng gobyerno at mga university. Ngunit kahit sila ay kailangang sundin ang curfew tuwing gabi. Ang takot ng gobyerno ay mula sa kasaysayan dahil nakita nila kung paano ginamit ang internet sa mga protesta at pag-aaklas sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng mahigpit na kontrol ay sinisiguro nilang walang magaganap na katulad sa kanilang teritoryo. Ang epekto ng batas ay ramdam sa iba't ibang aspeto ng buhay ng mga mamamayan. Ang mga mag-aaral ay hindi makakuha ng sapat na impormasyon upang makasabay sa mabilis na takbo ng edukasyon sa buong mundo. Ang mga negosyo naman ay hirap makipag-ugnayan sa mga foreign clients o magdala ng mga opportunities para sa ekonomiya. Sa halip na magamit ang internet bilang tulay para sa pag-unlad, ito ay ginawang instrumento ng pagkontrol at paghihigpit. Gayun din may mga kwento ng mga taong tumakas mula sa North Korea na nagbibigay liwanag sa tunay na epekto ng batas na ito. Isa sa kanila ay si Ji-woo, na isang dating estudyante sa Pyongyang. Sa kanyang salaysay, sinabi niyang, "Sa gabi parang tumitigil ang mundo namin. Wala kaming paraan para malaman ang mga nangyayari sa labas. Para kaming nakakulong hindi lamang sa aming mga tahanan, kundi pati sa aming mga isipan." Number 7. Ban on Teaching Evolution. Noong 1925 ay ipinasa sa estado ng Tennessee ang Butler Act, isang batas na nagbabawal sa pagtuturo ng Theory of Evolution ni Charles Darwin sa mga pampublikong paaralan. Ang batas ay nagsasabing bawal turuan ng mga estudyante na ang tao ay nagmula sa mas simpleng anyo ng hayop dahil ito ay salungat sa kwento ng paglikha mula sa Biblia.
Layunin ng batas na ito na protektahan ang tradisyonal na paniniwalang Kristiyano. Nagsimula ang kontrobersya nang si John Scopes, isang batang guro sa Agham, ay kinasuhan dahil sa pagtuturo ng theory of evolution. Pumayag si Scopes na maging test case upang hamunin ang batas. Ang kasong ito na tinawag na Scopes Monkey Trial ay naging tanyag sa buong bansa at nagdala ng atensyon sa maliit na bayan ng Dayton, Tennessee. Ang issue ay hindi lang tungkol sa isang batas dahil naging simbolo ito ng laban sa pagitan ng science at relihiyon, tradisyon at pagbabago. Sa korte, dalawang kilalang personalidad ang nagharap. Ang taga-usig ay si William Jennings Bryan na isang kilalang tagapagtanggol ng relihiyon at ang literal na interpretasyon ng Biblia. Ang abogado naman ni Scopes ay si Clarence Darrow na isang tanyag na tagapagtanggol ng mga civil rights at malayang kaisipan. Ang diskusyon sa korte ay naging masinsinan at mainit habang parehong panig ay nagbigay ng kanilang mga arguments tungkol sa science, religion at kalayaan sa edukasyon. Ngunit sa huli ay napatunayang nagkasala si Scopes at pinagmulta ng $100. Pero ang tunay na halaga ng paglilitis ay hindi ang hatol, kundi ang mas malawak na epekto nito. Ang trial ay nagpakita ng kahinaan ng Butler Act at nag-udyok ng mas maraming diskusyon tungkol sa kalayaan ng pagtuturo sa mga paaralan. Sa mga sumunod na dekada ay unti-unting nawala ang mga ganitong batas at noong 1967 ay tuluyan ng binawi ang Butler Act. Ang Scopes Monkey Trial ay naging mahalagang bahagi ng kasaysayan. Ipinakita nito ang panganib ng pagsupil sa kaalaman at ang kahalagahan ng malayang edukasyon. Hanggang ngayon, ito ay paalala ng laban ng science laban sa takot at pagkiling sa tradisyon. Number 8. Beauty restrictions. Sa gitna ng malawak na disyerto ng Central Asia ay matatagpuan ang Turkmenistan, isang bansa na kilala sa kakaibang mga batas na mahigpit at controversial. Isa sa mga pinakakapansin-pansing patakaran dito ay ang beauty restrictions o mga alituntunin na nagdidikta kung paano dapat magmukhang maganda ang mga kababaihan. Sa halip na bigyan sila ng kalayaan ay ipinapakita ng batas na ito ang kontrol ng gobyerno sa personal na buhay ng kanilang mga mamamayan. Noong 2006, sa ilalim ng pamumuno ni Sapar Muratniyazov na tinatawag ding Turkmenbashi o ama ng lahat ng Turkmen, ay nagsimula ang mahigpit na kontrol sa kagandahan ng kababaihan. Ipinagbawal ang paggamit ng makeup tulad ng lipstick, eyeshadow at iba pang beauty enhancements tulad ng plastic surgery. Ayon sa gobyerno, ito raw ay para mapanatili ang natural na kagandahan ng mga kababaihan at maipakita ang tradisyonal na kultura ng Turkmenistan. Samantala, nang namatay si Niyazov noong 2006 ay ipinagpatuloy ng sumunod na leader na si Gurbanguly Berdimuhamedov ang patakarang ito. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang mga regulations, bawal ang pagkulay ng buhok, modernong kasuotan at mataas na takong. Ayon sa kanila, ang lahat ng ito ay para mapanatili ang pambansang pagkakakilanlan. Ngunit para sa marami, ang mga batas ay malinaw na paraan ng gobyerno upang kontrolin ang kababaihan. Sa mga lungsod tulad ng Ashgabat, ang mga kababaihan ay kailangang sumunod sa strict dress code. Kadalasan ay kailangan nilang magsuot ng tradisyonal na damit at bawal ang mga kasuotan tulad ng pantalon o kahit anong modern style. Ang sino mang lumabag ay maaaring hulihin, pagmultahin o tanggalin sa trabaho. Ang mga moral police na nagbabantay sa mga lansangan ay nag-iinspeksyon ng mga kababaihan upang siguraduhing sumusunod sila sa batas. Gayun din, may mga ulat na may kababaihan na sa pilitang pinapapahid ang kanilang makeup sa harap ng publiko bilang parusa. Number 9. Beer ban. Noong 1979 ay naganap ang isang malaking pagbabago sa Iran. Nagtagumpay ang Islamic Revolution at sa pamumuno ni Ayatollah Ruhollah Khomeini ay itinatag ang Islamic Republic. Isa sa mga unang batas na ipinasa ay ang pagbabawal sa alak kabilang na ang beer. Ang layunin ng batas na ito ay sundin ng Sharia law, ang religious law ng Islam. Ayon sa Islam, bawal ang pag-inom ng alak dahil ito raw ay nagdudulot ng kasalanan. Ang gobyerno ng Iran ay naniniwala rin na ang alak ay sumisira sa moralidad at nagdadala ng masamang impluensya mula sa West. Kaya noong March 1979 ay ipinagbawal ang paggawa, pagbebenta at pag-inom ng anumang uri ng alak. Isinara ang mga bar, restaurant at pabrika ng alak sa buong bansa. Bago ang pagbabawal, kilala ang Tehran, ang kabisera ng Iran, sa masiglang nightlife at kultura ng inuman.
Pero nang ipatupad ang batas ay biglang nagbago ang buhay ng maraming tao. Hindi na pwedeng uminom kahit sa sariling tahanan at ang sino mang mahuli ay pinarurusahan ng mabigat. Kaugnay naman nito, ang batas na ito ay may malaking epekto sa ekonomiya. Libo-libong manggagawa mula sa pabrika ng alak ang nawalan ng trabaho. Ang gobyerno rin ay nawalan ng kita mula sa buwis sa alak na dati malaking bahagi ng kanilang pondo. Dahil dito ay naglaan ang gobyerno ng pera para mahigpit na ipatupad ang pagbabawal. Pero sa kabila ng pagbabawal ay hindi napigilan ang mga tao sa pag-inom ng alak. Lumaganap ang black market kung saan patagong nagbebenta ng beer at iba pang alak. Ang mga mayayaman ay nakakabili ng alak mula sa mga kalapit na bansa tulad ng Turkey. Samantala ang mga mahihirap ay gumagawa ng sariling alak na kadalasang delikado at nagiging sanhi ng pagkalason. Para sa maraming kabataan ang beer ay naging simbolo ng paglaban. Sa halip na sundin ang batas ay marami ang tumutol sa tahimik na paraan. Sa kanila ang pag-inom ng beer ay hindi lamang kasiyahan kundi paraan ng pagpapahayag ng kanilang kalayaan. Hanggang ngayon ay nananatiling bawal ang alak sa Iran. Pero sa modernong panahon ay nagiging hamon ang pagpapatupad nito. Number 10, Yellow Clothing Ban. Noong 2011 ay naging mainit na usapin sa Malaysia ang tinatawag na Yellow Clothing Ban. Ang batas na ito ay nagbabawal sa pagsusuot ng kulay yellow na damit na may kaugnayan sa kilosang Bersi 2.0. Sa kabila ng tila simpleng pagbabawal, ito ay nag-ugat sa mas malalim na issue. Ang labanan ng mamamayan para sa kalayaan at pagbabago laban sa gobyernong nagtatangka silang patahimikin. Ang Bersi 2.0 na ang ibig sabihin ay malinis ay isang kilusang nagsusulong ng patas at tapat na eleksyon sa Malaysia. Lumitaw ang grupo bilang tugon sa mga aligasyon ng katiwalian at hindi patas na proseso sa eleksyon. Ginamit nila ang kulay yellow bilang simbolo ng kalinisan at pagkakaisa. Habang palapit ang malaking kilos protesta noong July 9, 2011 ay dumami ang nagsusuot ng yellow upang ipakita ang kanilang suporta sa layunin ng Bersi. Sa takot na lalong lumakas ang kilusan ay dineklara ng gobyerno ni Prime Minister Najib Razak na iligal ang pagsusuot ng yellow lalo na kung ito'y may kaugnayan sa Bersi. Ayon sa kanila, ang yellow ay naging simbolo ng rebelyon laban sa pamahalaan. Ginamit nila ang Police Act 1967 upang gawing legal ang pagbabawal at bigyang kapangyarihan ang mga pulis na hulihin ng sino mang lalabag dito. Subalit hindi nagustuhan ng marami ang desisyon ng gobyerno. Para sa mga sumusuporta sa Bersi, ang yellow ay hindi lamang kulay kundi sagisag ng kanilang panawagan para sa pagbabago. Kaya noong July 9, sa kabila ng pagbabawal ay libo-libong tao ang nagtipon sa lansangan. Suot ang kanilang yellow na damit bilang protesta. Gumamit ang pulis ng tear gas at water cannons upang buwagin ang mga tao pero hindi natinag ang marami. Ang protesta ay nagpakita ng tapang at pagkakaisa ng mga tao. Sa kabila ng takot sa paghuli o pananakit ay patuloy silang nanindigan sa kanilang panawagan para sa isang mas malinis na eleksyon. Sa panig ng kilusan si Ambigas Rene Basan na isang tanyag na abogado ang nanguna bilang tagapagsalita at leader ng Bersi 2.0. Siya ang naging boses ng mga tao na naghahangad ng reforma. Sa kabilang panig, ang administrasyon ni Prime Minister Najib Razak ang nanguna sa pagpapatupad ng pagbabawal. Ginamit nila ang batas upang supilin ang kilusan, ngunit sa huli ay hindi nila napigilan ang lumalawak na suporta para sa Bersi.